Nasa linya na ng ating komunikasyon, ng ating inimbitahang guest. Pakilala mo. Pero nga sasabihin natin, kamakailan lang ganito. Nagkakaroon ng ganyan nagkakaroon sila ng reaksyon kaugnay sa mga ginagawa ng ating mga kabataan. Oo, pero isa lang yan sa ating ngayon, hihinga natin ng reaksyon ang isang valedictorian ng kanyang batch sa Philippine High School of the Arts. At siya ay nagpursu ng kanyang mga pag-aaral sa Tchaikovsky Moscow State Conservatory. At natapos niya ang kanyang undergraduate sa postgraduate degrees sa Royal College Music of London. Sa mga tuwid, ito siya ay talagang achiever. Achiever talaga. Siya. Kaya nga siya pararangalan ng La Visual Corporation Ayun, At hihinga natin siya ng ilang mga reaksyon tungkol sa mga nagiging kaganapan dito sa ating educational institution dito dahil sa siya Pilipinas. isang edukador. Mga kaibigan, nating panahuin si Mr. Jose Greg Zuniega ng Direktor ng Philippine High School for the Arts, for the National Arts. Magandang umaga po. Sir, good morning, sir. Hi, sir. Good umaga po sa inyo. Okay bang audio natin? Opo. Yes po. Pero gusto naming makita. Okay na ang kanyang cam. Naka-on ka. Okay. Ayan. Kumusta ka na, sir? Napakarami mong activities, sir. Yes po, ang buti naman po, tayo po ay kakabukas lang natin ng ating school year. At sa mga susunod na buwan po ay iikot na po tayo sa buong Pilipinas para mag-recruit po ng mga susunod na mga hihiranging scholar po ng bayan sa Philippine High School for the Arts. Ayun, scholar ng bayan sa Philippine High School for the Arts. Ang tanong natin, ano po ba itong Philippine High School for the Arts? Ito po ba ay nauukol lang sa mga iba't ibang sining, Professor? Yes po, established po tayo noong 1977 at ang talaga pong plano ay para sa high school na mga kabataan ng Pilipinas na kung saan po ay puhulmahin po natin sila para maging cultural leaders ng ating bansa para sa kinabukasan. Po ang ballet, creative writing, meron po tayong music, meron pong dance, folk dance, meron pong theater arts, visual arts po. Iyon po ang ating mga art disciplines po sa Philippine High School for the Arts. So nag-o-offer kayo ng scholarship tungkol dito? Opo, ito po ay talagang government run. Attached agency po kami ng Department for Education. At kaya po ang mga kabataan ko natin since 1977 ay mga karamihan po ay mga namamayagpag na po sa industriya ng sining at kultura sa ating bansa. Bahagi po ba ng ating mga gagawing pagsisikap ay yung maibalik ang yung mga matatandang kultura ng mga Pilipino? Alam nyo kasi sa ngayon, wag naman kayo magagalit sa akin. Parang naiiba na mga kabataan ngayon Opo, ito nga po isang concern na nasa ating pong agenda dahil ang Philippine House for the Arts ay natatanging institusyon na kung saan ang kultura at mga values pong pang-Pilipino ang ating pong pinopromote. At sana po ay kahit nag-iisa lang kami, although meron na pong ibang programa ang DepEd na special program in the arts, ay mas malaging malawak ang ating coverage po. At mga scholars sa buong Pilipinas po ang ating pong maimbitahan sa PHSA. Ako ngayon kahit sa larangan ng pag-aawit ako hinahanap-hanap ko yung mga yung bang mga katulad ng madrigal singers. Okay. Nawawala na yung mga ganong uri. Yung mga original na awiting Pilipino, wala nang masyadong tumatangkilik. At ang mga naririnig ko ngayon parang hindi na siya musika, parang ingay na lang. Ano reaction mo doon, Prof? Actually, ito nga po, madami po. Kaya po yung ating mga kabataan sa PHSA, nagka-culture shock sila dahil kontra po ito sa pupunta sa kultura. Nabanggit niyo po ang Philippine Madrigal Singers, ang ating graduate na si Bianca Camille Lopez na isang Nightingale, ay isa pong graduate ng Philippine High School for the Arts. Okay. So, madami po mga graduates po namin na nandito po sa larangan ito upang itaguyod ang kultura ng Pilipino at pagmamahal sa ating bansa sa pamamagitan ng kultura at sining. Kung ako malaki paniwala ako dyan at ako'y naniniwala na sa pamamagitan ng ganyan mga pagsisikap ay
Alam mo, malaki ang problema ng Pilipinas lalong-lalo na sa mga kabataan. Kung mahihikayat natin silang mahalin ang ating original na kultura, siguro mas makaiiwas natin sila sa mas masasama pang bisyo. Opo, totoo po yan. Hindi lang po sa pagmamahal sa sariling kultura, pati rin po yung pagmamahal sa ating bayan. Kasi po, kahit po mga kabataan ngayon ay nag-iisip na po saan po kaming bansa magtatrabaho. Yung mga ganun po ang nandun sa kanilang mindset. At sana po ay masawata natin to. Hindi lang po natin binabanggit, pero po ang K-pop po ay mas alaganap na na-appreciate ng kabataan po natin sa sarili nating kultura. Kaya po ayan po ang mission ng Philippine High School for the Arts. Hindi lang po magturo, ngunit po magbahagi ng ganitong mga values sa ating mga kabataan. Kahit maaga pa lang po. O sa ngayon po, nag-o-offer kayo ng scholarship. Kailan po formal na nagsimula na ba to? Yung kanilang Oo. Si Prof ang sasagot. Sige, Prof. Opo, actually po, lalabas na po, abangan lang po sa ating website, Philippine High School for the Arts. Ang mga detalye, ngunit po sa September ay mag-umpisa na kaming mag-debut. Mauna po ang Muñoz, Nueva Ecija, tapos susundan po ng Tacloban, Leyte, General Santos, at Cagayan de Oro. Tapos bandang huli po ang Los Baños at Metro Manila. Meron po Ayan, Prof. Ayan, Prof. Papasukin lang natin yung tanong ni Tita Esperanza Tan. Hello, Tita Esperanza Tan, 88 years old, nakikinig sa radyo. Paki-ask nga, Bel, kay Prof. Josue, ano yung kanyang pananaw sa mga kabataan noon at ngayon in terms of pagmamahal sa art, sa sining? Opo, ito nga po, ang mga kabataan naman ngayon ay mas mahusay sila pagdating sa teknolohiya. Siguro, ito po ang bentahin nila. Kaya lang po dahil sa exposure sa sobrang dami, information overload, ay nakakalimutan po ang sariling atin. Kaya nga po, ang tulad namin ng Philippine High School for the Arts ay gumagawa ng mga programa para po sa ating kabataan. Ayun. Eto na. Kuyang napapanahon talaga yan. Palagi ko napapanahon sapagkat obserbasyon ko, lalo sa mga kabataan, mas nahihilig sila o mas naaakit sa pagti-TikTok. Sa palagay mo, Prof, may yung social media may malaking epekto sa mga kabataan in terms of sa kanilang pagiging makasining? Yes po, napakalaking bagay po. Kasi po sa sobrang dami ng kanilang napapanood ay mahirap salain alin ba ang makakatulong sa ating sariling kultura. So mas madaming choices po. At siguro mabanggit ko lang, may mga pag-aaral din na sa paggamit ng social media ay kaakibat po dito yung mga ibang problema na mental health issues tulad ng mga anxiety and depression po. So ang magulang po natin ay kailangan magbantay ng maigi sa pinapanood ng kanilang mga anak. Dahil po ngayon ay hindi na po library ang pinupuntahan, hindi lang po ang cellphone, ngunit po ang social media ang nagiging sisidlan o source ng knowledge ng ating mga kabataan. Ayan. Alam mo, Kuyang Bay, mga ka-breakfast on board, eto na, si Professor Josue ay awardee po siya sa iba't ibang award-giving bodies. Isa nga po sa kanyang tatanggaping award ay Premier Outstanding Leader in Education and Administration ng isasagawang Second Philippine Finest Business Arts and Outstanding Achiever na ibinibigay po ng La Visual Corporation. So, anong reaction mo na kayo po ay napapansin, kayo po ay kinikilala, kayo po ay nire-recognize ng iba't ibang award-giving body? At kamakailan lang, nakita ko rin po sa inyo pong post na kayo po ay tumanggap ng award sa Most Live Awards and Nation Builders. Di po ba, Prof? Yes po. Maraming salamat po sa Philippines Finest Business and Outstanding Achievers Awards. At nabanggit niyo po
yung ibang award-giving bodies. Yes po. Tayo naman po ay nagtatrabaho lang ng tahimik at sana po ay maibigay natin ang buong makakaya para sa kinabukasan ng ating mga kabataan dahil po critical ang mga panahon ngayon kung wala ho tayong gagawin para sa ating mga kabataan. Ngunit po maganda, bonus po ito na napapansin ng award-giving bodies po ang ating mga ginagawa para sa ating bansa. Yan. Congratulations po. And your in the interest of time po, sir, ano po yung parting words mo po, message po ninyo sa mga ka-breakfast on board natin, lalong-lalo na po sa nakatutok po ngayon. We have 1,000 views. Thank you po sa mga nanonood po. Salamat po sa inyo. Ano po yung message po ninyo, lalong-lalo na sa mga nanay na ang kanilang anak ay may potential naman po, may kakayahan sa may ipinamamalas na angking talento, skill sa larangan po ng sining. Ano pong mensahe natin? Kasi ganito yan, yung mga nanay na nakikinig at nanonood ngayon, minsan ang sabi nila, gusto kong i-enroll, walang budget. Pero ito, binabanggit nyo, scholar, di po ba? So, anong message nyo po sa kanila para maakit din po ang ibang mga nanay na yung kanilang anak ay i-push nila sa ganitong larangan? Okay, unang-una po, salamat po sa pag-imbita sa akin dito. At doon po sa mga magulang na may agam-agam na mawawala ang kanilang anak sa kanilang feeding, high school pa lang po, ay subok na po since 1977. At ang inyong lingkod po ay isang graduate din po ng Philippine House for the Arts. So ako po ang unang hinirang na direktor na alumnus po nito. Kaya po ako po personally, ay alam ko na malaki ang idudulot sa inyong anak na mahulma ang kanilang pag-iisip sa pagmamahal sa sariling kultura at magiging leaders po ng kinabukasan. Sila po ang maaasahan natin dahil ang kabataan po ay kailangang ma-empower natin para sa kinabukasan. Malaki pong sitwasyon ito na kinaharap ng ating bansa, hindi lang po sa kultura, ngunit po sa pagmamahal sa ating mga produkto, di ba, sa ating ekonomiya, na ang mga kabataan ay hindi magpaplano na aalis na lang ng bansa, ngunit pagandahin po natin ang Pilipinas. Dito po natin simulan na ang ating kultura ay bukod tangi at ang bansa po natin ay bukod tangi, kaya mamahalin po natin ang ating minamahal na Pilipinas. Perfectly said, Kuyang Bay. Yes, salamat po. Alam mo po, Prof, ang dami na-overwhelm ako. Dito, ang daming nanonood sa atin, Kuyang Bay. Thank you so much po sa mga viewers. Prof, baka may nais kang batiin before we end our interview. Nasa iyo ang pagkakataon po. Ay, salamat po sa Philippines Finest Business and Outstanding Achievers Awards po. Sa September po ang awarding po dito. Meron po kami isang graduate na si Nina Richie Alagao. Taga dito yan. Net 25 po. Host po namin yan ng Mata ng Agila International. Yes. Opo. Siya po ay graduate ng Philippine House for the Arts. Visual Arts po siya. So siya po ay isang mahusay sa pagpinta at sa sculpture din po. At ang ating pong mga kapartners po sa iba't ibang sulok ng mundo, ang mga PHSA graduates po ay kung saan nakarating. Kaya po sana po ay wag palampasin ang opportunity na to. Ilan lang po, 200 lang po ang mga estudyante ng Philippine High School for the Arts ngayon sa Los Baños, Laguna. At ang sana po ang mga pamilya natin ay maghikayat na maganda po ang maging karera, na maging anak nila. Huwag po sila matakot na ang arts po ay walang kinabukasan. Buhay na buhay po ito. Tama. Ayan. Yung apo natin, anak natin, kayo ba yung mga apo natin? Gusto ko yan sa arts. Thank you so much once again. Thank you so much po. Professor Josue Greg Zuniga po, Director po ng Philippine High School for the Arts sa National Arts Center sa Los Baños, Laguna. And congratulations po sa inyo pong tatanggaping awards, Prof. Thank you po. Stay safe. Stay healthy. God bless. Bye. Maraming salamat.